namin, Panginoon. Kayaan mo, Lord God, patuloy na maranasan namin yung presensya, Panginoon. Patuloy namin maranasan, Panginoon, yung biyaya, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Palain mo po ang gawain ito, Lord, especially, Panginoon, ang panambahan namin bumaya, O God. Patuloy, Lord, na ikaw ang Diyos namin may tataas, mapaparangalan, maluluwalhati, Panginoon, sa bawat area ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umaga nito, God, ikatiwala namin sa iyong gawain ito, God. At anumang gawa ng kaaway, tinataboy namin sa pangalan na Jesus, in the name of Jesus. Get out in this place. You have no authority, in the name of Jesus. Get out in this place, in the name of Jesus. Kaya salamat, Panginoon, sa umaga nito. Patuloy namin na claim, Panginoon, ang katagumpayan sa umagang ito, Lord God. Patuloy kami nilabas sa bulwagang ito, Lord, na puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan, puno ng pananampalataya, Panginoon, kalakasan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Katiwala namin sa iyo, Panginoon, maging ay mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy namin, O Diyos, dalangin na ipuin mo sila, Panginoon. Ito ang araw mo, Panginoon, upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, Lord, pinupuri ka namin na pasalamatan sa umaga nito. We give you glory, Father God. You honor in the name of Jesus. Sa pangalan ng Kristo Jesus, sa kahit magsabi namin. Amen. Amen. Sa umaga'y pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit Para sa iyo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga'y pagkagising, ngalan Mo'y pupurihin, yes, Lord. puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, Katapatan mo'y walang hanggan. pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hallelujah, Jesus. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Puso't lakas, minamahal ka. Laging awitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. sa iyong paglinga. Pinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglinga.
Panginoong Isus, maghari ka. Walang ibang Nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas, Hindi nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihan ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking tataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, po sa Diyos. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Ang aming mga panalangin, ang aming mga papuri, Panginoon, Lord. Salamat po, Diyos. Ikaw ay naluwalhati sa mga oras na ito, God. Sa aming mga papuri, pinakarating sa iyo, Panginoon. Walati ka, salamatan ka sa umaga. Kaya papuri ka, salamat. Pangalan ng Kristo, at di magsabi na, Amen. Sana ikaw mag-try. Ay, Bible po. Nandiyan ako doon sa Malaipan. Ini terang bulan. Kapag sa maganda. Mas malalim. Sa download walang ganito. Ano? Oh, walang ganitong isip sa. Ano, mayroong iba. Yung makapal na ano. Yung Bible Diyos yun. Ano? Inaibi yun. Ganyan. Ano? Ano mo lang siya. Type mo NIV kayo. Yung katulad ni Diyos na Bible. NIV. Katulad niya.
Ako'y kalay yan eh. Ulit yan. Hindi na pala. Pero, in-upload natin sa YouTube. Wala mo na rin pwede. Saan mo na ba? Bigyan ng Diyos sa ating mga sarili mga conviction. Para Bigyan mo ba ako sa pwede na tayo ulit sa rebayan pila. Sa may nakarap dito. Oh, sige. Siya po natin yung Pilipos, Kapitulo 1. Verse 3. dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalaala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging kuskus ng kagalakan. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tiniyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng babalik ni Kristo Jesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatang at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilang ko ako. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal ko sa inyo ni Kristo Jesus. Amen. Dinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pangunawa upang mapili ninyo ang pinakamalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magandang katangian, kaloob sa inyo ni Kristo Jesus, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. So, makita po natin sa liwain mga tuloy. Ang Biblia po, kadalasan ay doon sa mga mambabasa, di ba? Amen. Nababasa na nila to, di ba? Lahat ng paulit-ulit nilang nababasa yan. Pero mayroon isang mga miminsahe ang Panginoon, laging may bagong minsahe, di ba? Laging may bagong paalala ang Diyos. Sariwa, di ba? Sabi nga ng kanta, here are new every morning, di ba?
bago lagi tuwing umaga. Diba? Heard nyo every morning, yung mga kanta ganun. Pero dito po, sa ating teksto, sa umaga ito, no, ito po ay sulat ni Pablo na kung saan siya ay nakakulong doon sa Roma. Diba? Kinulong nga siya doon sa Roma. Nasulat niya to dahil sa kanyang eagerness sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya napabayaan ang kanyang ministry, diba? Kahit nakakulong siya, Napadalaban siya. nagpapadala siya ng mensahe. At pinapaalala sila, naging mensahe pa rin sila doon sa Tulungan. doon sa pulungan sa lugar ng Pilipos, kanya sa kanyang church, diba? Dito po mapapansin natin si Pablo, sabi niya po rito, sa tuloy, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo, diba? Na aking mga sa aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan, diba? Sa chapter 4 makita natin yung eagerness ni Pablo na dapat meron tayo, mga pastor, kahit mga leader, basta lahat ng Kristiyano dapat mayroong ganito, yung laging may kagalakan manalangin, kagalakan maglingkod. So malawak po ito pag may kagalakan kayo, diba? Dito po natin nakukuha, Dito na uubos Oo, ng kagalakan. Hindi na kagaling sa Diyos. dito natin nakukuha yung consistent na paglilingkod, consistent na pangunawa, consistent na yung sinabing consistent, patuloy, nagpapatuloy ka. Unlimited. O unlimited, hindi ka nagtatampo, Hindi diba? Hindi putol-putol. Hindi ka nagtatampo, Hinto-hinto. hindi ka umalis sa church, tuloy-tuloy, kahit saan ka man kaalim sa church. Yun yung sinasabi doon na meron siyang kagalakan, Puspos na kagalakan. puspos ng kagalakan. Yun ang sinasabi. Kaya minsan may mga Christian ngayon na wala na sa Panginoon, hindi na sila puspos, wala na silang kagalakan, parang ordinaryo na lang. Ano yun? Wala nang kagalakan manalangin, Madali sila maano. wala nang kagalakan magsimba, wala nang kagalakan na Tamad. parang kasi doon nagmumula pag may joy ka, pag sinasabi, iba yung tinatawag na happiness, iba yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Joy yan eh. Joy, di ba? Nagmumula sa Rejoice. Panginoon. Yan, rejoice yan. Kaya sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always, di ba? Ang rejoice Hebrews kasi, chapter 4. nagagaling kasi sa Diyos yan. Yan sinasabi Pero na kasayahan, sasabihin kagalakan na sinasabi ni Pablo, nagmumula yan sa Diyos, di ba? Kasi tayo wala na minsan, wala ka nang kagalakan pupunta sa Diyos, wala ka na mag-share, tamad-tamad ka na, although na present ka naman, di ba? Pero yung mind mo din, Oo. Iba kasi yung may kagalakan kay hindi ka nagtatampo, hindi ka na consistent na lahat ng na mayroon ka na binigay sa'yo ng Lord, consistent yan. walang tigil. Hindi ka nagsasawa. Kaya minsan ang nangyayari, ang mga church ay naging stagnant na nagkakaroon ng waray dahon. Kasi hindi na mumunga. So yun po makita natin, no? Yung si Pablo. Ito po, sulat niya po ito no, sa bilangguan sa church ng Pilipos. Siguro nakita niya yung sa church ng Pilipos ay gano'n ang nangyayari. Di ba? Parang nanghihina. Nanghihina na, wala na yung pastor natin. Wala no yung... Pwede naman, diba? Kasi tao kasi hindi perfect. Wala naman si pastor, kaya huwag na tayo Bible study. Wala si pastor, huwag na tayo gawain, di ba? Yung sabi ni Pablo, consistent, dapat may kagalakan. Nanghihina. Oo. Kaya yung panalangin niya Pablo ito doon sa Pilipos, sa church ng Pilipos, di ba? Sabi niya dito sa 5, dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang hindi itong tanggapin hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan. Sabi nga niya, sabi niya doon sa encouragement niya, natitiyak ko sa inyong mga
mabuting gawa, pinasimulan sa inyo ng Diyos, sa kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesus. Diba? Diba? Hanggang sa kanin, dapat mayroong ganun. Dapat Palalahanin. pinapalalahanan kita. Alam ko, may ganun ka eh. O, diba? Kailangan mayroong kang ganun. Pagbabalik ni Kristo, hindi ka mawawalan. Hindi ka madatna na ganyan Oo. ka. Diba? Mayroong ganun. Encourage mo lagi. Bro, Kahapon. huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang aalis. Hindi ganyan eh. Diba? Oy, Ricky. Pag-asa pa tayo. Ngayon si Pablo sa pagpapalala. Natitiyak ko sa inyo, sa pagbabalik ni Kristo, titiyak niya, lulubusin niya hanggang ganito. Sabi ni Pablo, di ba? Salamat na may tagapagpaalala. Actually, ano yun eh, yung Bihira lang yung ganyan. pagpapalala. Bihira lang yung mga Si Pastor ganyan. Alan. Tagapagpaalala yan. Diba, makulit na ako. Hindi ko na, matin ka. Di ba? Tagapagpaalala. Ganun ulo kay Pastor Alan. Yung eagerness na lagi nagpapalala. Paalala kasi. Atin ka ba? Dalo ka ba? Parang nabubu. Gigising yung natutulog mong ano eh. Spirit. Magpatuloy niya, Pastor Alan. Magpatuloy mo lang. Hindi siya may... Mayroon Kahapon lang yan, si Ricky may kahapon. Bulog ko. Oy, lalahan mo bukas ha. Ganun yan lagi. Meron siyang ganun si Pastor Alan. Consistent na. Wala yan. Patuloy. Bihira lang yung ganyan na. Kasi bihira lang yung mga tao na nag-encourage. Diba? Oo, bihira May mga na tao kasi na taga-pamayapa. Sige yung pamayapa, yung gulo, kailangan niya po, parang siya, iba siya yung, ginigising. Uy, matin ka na, siya taga-pagpapaalala. Iba naman yung taga-pamayapa. Oy, Pero, iba naman yun. may Pero ano siya, bukas ha. yun tayo, May study, may ano. Ganun eh, meron, gusto ko yung ganun eh, kaya mayroong ganun. Minsan nahihiya akong ganun eh. Ay, ako. Diba? Wala akong ganun yung kay Ako may Pastor Alan ko yun. tagapagpaalala. Yung ni Pastor Alan na, wala alam ko. Iisip ka pa rin. Meron tayo minsan, kahit Parang anak ko, pamilya ko, parang nahiya ko na, pero gusto kong magkaroon ng ganun. Diba? Tagapagpaalala. Parang diba? Yan ang trabaho Praise eh. God, no? Gusto magkaroon ng ganun. Diba? So dito makita natin na yung encourage ni Pablo talagang napakatindi, no? Yung sabi niya dito sa city, marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito sapagkat kayo'y mahal sa akin. Diba? Naging kahati ko kayo sa pagpapala ng Diyos noon pa man ako'y nagtatanggol, no? At nagpapalaganap ng mabuting balita maging ngayon Nakabilang doon. kabilang buha ko. Grabe, no? Yung sinasabi ni Ernest, Meron bang... kahit hanggang ngayon kahit ako'y nakabilang ko, May nagpapaalala pa rin. kumbaga sa kanya hindi siya papayag na magkaganyan ka, malugmok ka, hindi ka magiging stagnan. Meron bang nakakulong na ano, nagpapaalala? Wala. Bakit? Kasi mahal ko kayo. Yan yung pag-ibig eh. Yan yung pag-ibig ni Hindi, Pablo. kumbaga sa ano, hindi niya sinasayang ang panahon. Yun, tama. Diba? Hindi niya sinasayang ang panahon. Kaya nakakulong. Nandun pa rin Kung siya, tawag ano, yun, yung may concern ka sa gawain, Oo, gawain. concern mo sa tao na wala na sa Panginoon, nangihina, di ba? may nagtagagising. O, yung- Isa yung iba, yung nagigising. O yun, bukas ana. Kasi totoo lang naman, sa pagmahal mo ang isang tao, hindi mo siya papayagan na manghina o wala sa Panginoon, di Tulog ba? mo, o tutulog. Parang tulog. Hallelujah. Dating ng Panginoon, kailangan Wah, hindi lang ikaw ang ano, ang daming tao na. yung palagay niyo si Pablo, di ba? Kaya nagpapalakas, sabi ng palakasan tayo sa isa't isa. Sapagkat na Siyempre pa naman na ano na balik ng Panginoon. Malakas na bumalik. Malakas pa naman ang putais. Kaya praise God. Kaya dito yung kay Pablo, kita natin maraming aral ang makukuha natin, di ba? Nalalaman ng Diyos na Pananabik, ang pananabik ko sa inyo di kasi laki. ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Kasi yung pagmamahal ni Christ, Walang ano yun, walang katulad ng pagmamahal niya. Eh kung hindi tayo mahal ni Kristo, bababa siya. Hindi, pababayaan na tayo. Oo. Walang magpapaalala. Ibigay pa Bahala niya yung kayo. buhay, di ba? Ganun pala yung lalo na pagka ikaw ay tinawag ng Diyos. Sinabing tinawag ka ng Diyos, tapos gusto ng Diyos may pagkatawag ka sa Panginoon, tapos
at ibibigay mo na yan. The best, di ba? Kung wala man mo mayroon, huwag ka, kasi para sa Panginoon. Kita mo yung mga missionary, di ba? Oo, Yung mga missionary, may pagka ganun, sinabi, ikaw, dito ka, Oo. dito sa isang lugar, walang angal yun. Kasi doon kayo dinala. Mission yun. Lalo na pagka si Kristo yung nagsabi sa iyo, yung banal na espiritu, Panginoon Kung mismo. ikaw kang aangal, kahit anong mangyari dyan. Diyan kasi maraming kaluluwa dyan. Kaluluwa. Kailangan bawiin yung mga kaluluwa. Ganun yun, di ba? Kaya may mga missionary gano'n, kahit mayayaman sila, hindi sila umangal. Bakit? Kasi naramdaman nila Passion yung pagtawag, nila, yung passion nandun. Kaya pag ikaw ay tinawag ni Lord, alam mo yon, napapakinggan mo yung tinig ni Lord. Hindi lang ikaw lang. Parang, ano ba, missionary ka ba? Bakit umayaw ka? Bakit umalis ka? Di ba? Kasi ibig sabihin, hindi ka tinawag. Di ba? Kasi, ang tinawag, nag-mission ka, nandun ka. Hindi ka aalis. sa mga ganun. Oo, yung mga Christian ngayon, yung mga pastor, mga tinawag ni Lord. Akunting problema lang. Aalis na. Bakit? Kasi hindi sila tinawag. Hindi nila naramdaman yung calling ni Lord. Diba? Baka sila tinulak lang. Diba? Parang may isang pastor na sabi niya, mag-mission daw siya doon sa ibang bansa. Sip-sip ko, asawa mo pa nga, hindi mo pa nga mawin eh. Tapos mag-mission ka doon. Mga kapatid mo, pamilya mo. Hindi mo pa nga nawin, tapos mag-mission ka doon. Bago ka, Alam mo nangyari sa pastor? Pinabalik. Nakabangga rin kasi driver siya eh. Bumangga. Kanyang sasakyan. Nakulong muna siya. Buti tinulungan siya ng company. Napawi na lang. Kasi sa ibang bansa, lalong-lalo na doon sa matinding mahigpit na bansa tulad ng Saudi, kahit sabihin na hindi ka may kasalanan, pumunta ka dito eh. Di ba? Namatay yung Arabo eh. Hindi naman siya may kasalanan. Bumangga lang sa kanya, namatay. Kinulong pa rin siya. Bakit? Kasi kung hindi ka pumunta dito, hindi mangyayari yan. Wala yan ang kapahiran doon sa bansa. Diba ano? Kinulong siya. Pero ang kanyang desire na mag-mission, wala na. Diba? Kasi hindi ka nauuban eh. Sabi, mag-mission ka na. Tanong kalooban ba? Ang kalooban, sabi ng Panginoon, namatay na. Sabi nga, kung tinawag ka, sabi ng Corinthians, kung saan ka tinawag, doon ka. manitili ka ron. Sa Corinthians, nabasa ko yan. Diba? Kaya maraming ngayon na nagiging sarili na lang natin na napakinggan. Hindi na nila na napakinggan yung ng Lord, voice ni Lord, ang boses ng Panginoon. Ang boses naman ng Panginoon, mararamdaman natin through dreams, di ba? Nangungusap ang Panginoon doon sa panaginip. At mangungusap ang Panginoon through the Word of God, di ba? At through the inner voice sa ating puso. Di ba? So, dito po, di ba? Ang encourage ni Pablo, sabi niya po, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo. Di ba? Yun, makita natin. Nag-iba yung pagmamahal niya sa atin ay kasing laki. Katulad ni Kristo, yung binigay ng Lord ang kanyang anak para sa atin. Diba? Ito sana, sabi niya, yung kanyang dalangin, itinadalangin ko sa inyo, sa Diyos, na pag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan na malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masubukan kayong malinis at walang kapintasan. Diba? At kuskus. At
Jesus. Sa karangalan. Karangalan at kapurihan ng Diyos. Dito po mapansin natin yung sinasabi ni Diyos na dito, sanay, dinadalangin niya na magtibayo at masangkapan na malinaw, pagkakila at malawak na pagkaunawa. No? Kumbaga ito yung pinakamalalim niyang verse ito yung kailangan masangkapan. Anong sinasabi masangkapan? Yung kadalasan kasi ay wala nang pag-ibig Kasi doon nagmumula Lahat ng talagang nagmumula sa pag-ibig Di ba? Yung pagkakilala mo sa Panginoon, yung masangkapan. Kumbaga, ang paglilingkod, pagka paglilingkod lang ang alam mo, walang halong pananampalataya, walang halong pag-ibig, walang halong passion, walang halong vision. Di ba? Wala yun. Parang ganon. Siguro, may mga pastor na ganon na walang sangkap. Kumbaga sa luto, hindi masarap. Kulang. Kanyang paglilingkod. Kulang, walang Kulang bawang. ingredients. Di ba? Walang ingredients. Walang ingredients. Walang sibuyas. Walang bitchin. Tama ba? Matabang paglilingkod Kaya niya. matabang ang kanyang Oo, paglilingkod. Matabang paglilingkod. Pag napansin, hindi na namamansin. Bakit? Tinatabangan na. Matabang Di ba? Hindi man lang makangiti. Wala siyang Yeah. wala. Pag binati mo, Natanggal na statwa. yung lasa. Pagka nagpupuri, parang tuod. Nawalan panlasa. Nawala na yung Natabangan. natabangan ng kanyang paglilingkod. Paglilingkod. Hanggang punta na lang siya sa church. Parang Simbawi. Di ba? Hindi man lang makangiti sa mga Hindi man lang Kasi natabangan na nga. So, yun po, sabi ni Pablo po, kailangan, sabi niya, ang panalangin niya, yung masangkapan ng Kompleto. pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa. Diba? Ano ba yung malawak na pagkaunawa? Ano bang masangkapan yung mapiling nyo yung pinakamahalaga? Yung makilala, malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa. Diba? Ito yung tinatawag na ni Pablo, pagkaunawa, yung malawak yung pagkaunawa, malawak yung vision mo, malawak yung passion mo, di ba? Siguro, no? Pag sa'yo malawak. Malawak yung patience mo, di ba? Pagkaunawa. Nandito lahat to Ito yung hindi ka umaangal, hindi ka buknutin, hindi ka nakatingin sa mga natatamad ka. Ito yun Kaya ang pasensya mo dito malawak. At saka ang pasensya mo rin ay malawak yung pag-unawa mo. Kahit kung ang mga kasama mga pasaway, mga natutulog, nandun yung passion mo na hindi ka tumitigil. Kasi malawak to malawak yung pasensya mo, malawak yung pagiging tawag yun, yung pagtsatsaga mo nandito lahat yun nagtsatsaga, nagtitiis. Kasi malawak kasi ang pasensya mo sa pang-unawa mo sa mga nakasama mo, lalo na sa church. Iba-iba din kasi pare-pareho Kailangan nandun yung pagtsatsaga, pagtitiis, pagsisikap. Meron nakikiramdam, meron sakay. Nandun yun Meron, punong-puno, lang dahil sa pagkain. lalo na Iwan ka na. punong-puno ka talaga ng dyan, ng pasensya. Ang kasi dito, punong-puno ka ng pasensya. Ito yun, malawak. Yung pagtitiis mo, pagtsatsaga, pagsisikap mo, hindi mo dapat yan iniinda. Hindi mo dapat ito minumurmur. Kasi yan binigyan ka ng Diyos ng ganitong malawak na pag-unawa. Kaya kahit mungguloy ng mga kasama mo, nandun yung pagtitiis mo, pagtsatsaga sa kanila. Diba? Passion mo yan Kaya kung mayroon kang ganitong kaloob na binigay ng Diyos sa'yo, pagtsatsagaan mo talaga yan. Diba? Pagtsatsagaan mo yan Hindi yan ito mawawala sa'yo dahil
yun ang ibinigay sa'yo. Nga lang, kasi tayong mga tao, magtsatsaga tayo ilang taon lang. Pagdating ng naduloy, parang nababago tinatamad ka. Diba? Wala sangkap. Oo, wala nang sangkap kasi yun nga yung nangihina ka. Kasi minsan nakakapanghina talaga dahil may mga kasama kang hindi nag-upgrade. Parang ikaw na lang lagi ang nagpipilit ng pero iyan ang binigay sa'yo ng Diyos. Kasi Lahat naman, hindi pare-pareho. oo, hindi pare-pareho yun. Kasi minsan madaling ang mali- bumigay, oo. Dapat hindi ka nakatingin doon. Oo, Dapat yung sarili mo. bumibigay ka kaagad Alam mo yung standard mo. Alam mo Oo. yung katayuan Kahit hindi kayo nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, pero ang binigay sa'yo ng pag-unawa ng Diyos malawak. Eh, doon tayo sa sa pagtsatsaga, pagtitiis. Kasi yan ang binigay ng Diyos sa'yo o sa atin man, ang mahabang pasensya. Kasi ang pasensya na yan, hindi talaga yan, nawawala talaga sa atin yan. Minsan may kalimitan bilang tao, pasensya natin minsan may limit Pero yung ibinigay ng Diyos sa'yo, hindi walang limitasyon. Kaya kailangan talaga natin Hindi, kailangan ka talaga dumaan dito. dumaan, oo. Kasi, Dumaan dito sa tinatawag na masangkapan. Masangkapan, Malinaw na oo. pagkakilala. Kasi hindi pwede ipipili ka muna. meron Diba? kang, Yung pala, kaya nga kaya nauna dito yung masangkapan. Sabi ni Satin, upang mapili ninyo ang pinakamalaga sa lahat ng bagay. Diba? Sa lahat ng bagay, mapili ninyo. Ano ba yung pinili mo? kasi yung mapili kasi, marami ito merong pinipili mo yung gusto mo lang, pinipili mo yung hinayawan mo. Kasi marami mapili, di ba? Sabi nun, upang mapili ninyo ang pinakamalaga sa lahat ng Oo. bagay. Kailangan Ang nila. tinutukoy dito, hindi lamang espiritual. Oo. Bagay, Mga bagay o mga maaring espiritual din. Diba? Ito po kasi pagka hindi malinaw, hindi ka talaga makakapili ng kasi meron talagang kaya nga minsan tayo, lang. minsan tayo, bago tayo umakbang, pag-isipan muna natin. Diba? Parang gano'n, pag-isipan natin para kung mapag-isipan natin, hindi tayo mapapahama. Kaya minsan tayo, ora-orada. Padalos-dalos. Kaya minsan, kaya ang nangyayari, nabubuwag. Ang nangyayari, nagsisiyarisan. Kasi hindi mo, walang matibay. hindi mo napili yung Gusto mo. bagay na yun na Kasi gusto mong makamit. pili. Kasi hindi malinaw, wala kang pangunawa. Di malawak. Di malawak ang pangunawa. Dapat lalawakan mo. Abutin mo yung maliliit. Abutin mo yung ano ba saan ka nagkamali? Di ba? Dapat ayusin mo Kasi yun. may- Para mapili mo itong tinutumbok mo. O yung Oo makuha nga. mo, yung Kasi blessing ni Lord or ipagpapala ni Lord, makuha mo yun. Di ba? Di ba paano kung Yung bilang na gusto mo. di ba paano nga yan nandun yung pagtitiis mo wala kong pangulang pero yung mga tinuturuan mo iba-iba yan iba-iba yung mga attitude yan iba gusto lang pag may pagkain Kaya dito sabi ni Pablo, idinadalain ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Ibig sabihin, pag maliit lang pag-ibig nyo, pag-ibayuin mo, diba? Lakihan mo, diba? Ang iyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa. Diba? Makita natin yung minsan ang isip natin nandun na lang sa lutang o lumulutang, nandun, hindi na makapag-isip ng tama, ng malawak. Kasi, ang isip natin, sabi ng Jeremiah, parang basket, lagi ng lagay. Kahit bulok, nilalagay. Mga bulok, nilalagay. Halo-halo. Pag nakakuha ng matinod, wala na kasi puro bulok na nandun. kaya purong-puro yung ano natin Hindi na makapag-isip. wala na hindi na maayos Diba? kasi halo-halo Kaya nga, dapat ang kukunin lang natin yung mga bagay na makakabuti. Sabi nga mo, karapat dapat.
at kaya-aya. Di ba may mga verse doon? Ganun yung hindi, lahat eh. Alam mo na may Diablo sa mundo natin, maraming nalo. Nako, Dami yan. O, ito, maganda to. nag-aapon ka naka-cellphone. Oh, Hoy, kain na! Mamaya na! Alam mo naman kasi, Na-addict to sa... ibang dilim lang ang Diablo. Ganun. Oo, mamaya! Ayan na! Ganyan niya. Aadik sa cellphone. Ganun din. Nauubos Wala, yung... Nauubos yung lahat oras. tayo. Supply Lahat, dito. oo. Supply dito lahat tayo. Nauubos yung oras. Hindi na makakain. Eh kasi Tapos minsan na-addict. napapag-isip-isip ko, oo nga, no? Ang Diablo Dapat kasi, nagbabasa ako, dapat nagmumuni-muni ako, dapat nagdinig ako, di ba? Ang problema, nandaw Wala gusto na. sa bagay na, ay, wala na. Iniip na yung mata mo. Ano tayo, TV? Wala na akong siwa hanggang gabi. Parang magano'n tayo. Mamaya, ay bukas na lang. reality yan, reality. Kailangan, Kasi, tama yung din yung Biblia na mapili ninyo, oo, mapili ninyo. mapili ninyo, ang sabi nito, di ba? Upang mapili ninyo ang Pinakamalaga sa lahat ng bagay. Diba? Yung bagay na ibinibigay ng Diyos na napakahalaga. Ganda nito eh. Makakamtan natin kung sa tao na kasi yun, decision ng tao yun, no? Wala kang Kasi- magagawa, decision ng tao yun. Eh. At magsamba. Ano gagawin ako eh? Ang daming dahilan. Ang pagsambam, napakahalaga. Ang mahalaga yan. Kaya Ano minsan, lalo pang gawain ng Diyos. Mahalaga yan. Kasi pag iniit yung makinig ka nga lang, hindi ka magbabasa, Oo. parang mahalaga na marami na Mahalaga pamasa, yan. di ba? Nakikinig ka lang, Kaya nga, kakaroon ka ng ngayon, knowledge, kakaroon ka ng kalakasan, uy, nagkakaroon ka ng idea, uy, nagkakaroon, nakikinig ka lang yun, hindi ka na pala nagbabasa. kaya niya Nakikinig ka lang ng sermon, nakikinig ka lang ng pangangaral. Kaya nakikinig ka, ang Diablo nagbabantay sa'yo eh. Mamaya wala na yung napakinggan murad. Hindi na to, eh. Babalitan na yan ng ano, mabagsilpong ka na. Kaya Diyan yung mapipili mo, paborito. Kaya nga eh, mapili. pipili mo kasi Pili. katulad yan, hindi ka na, ibis na makinig ka lang ng sermon, wala, hindi ka na Kaya nakikinig. Kasi music, iba na. iba na yung pinagpakinggan mo, iba na yung tinitingnan mo, di ba? So hindi mo talaga mapipili ang lahat ng bagay, pinakamahalaga. Kaya dalangin ni Pablo na masangkapan, kasi upang mapili ninyo ang Pinakamahalaga. pinakamahalagang bagay. Ito inuulit-ulit natin to. Bakit? Kasi reality ito ng nangyayari sa buhay natin eh. Di ba? Nangyayari, kain, tutulog. Di ba? Yun na lang, yung umiikot ka na lang doon. Hindi ang mundo natin Yung oras mo, doon na lang nalalaga. Wala ka nang panahon sa may ibang mga taong oras. namumudali ang buhay kasi pinili nila yung maling bagay. Oo, yun ang gusto nila eh. Ikot sila sa walang kabuluhang bagay. Nauubos yung oras nila dyan eh. Hindi nagiging maganda. So kaya dito, sabi ni Pablo, Kaya pinapalaanan lagi tayo. upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, di ba? Ito na yung tinurdukan na talaga ni ano. Sa gayon, Pagdating ng araw, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magandang katangian sa loob sa inyo ni Kristo. Kaloob ni Kristo sa inyo. kaya kay Kristo. Sa karangalan at kapulian ng Diyos. Diba? Grabe yung masumpungan kayong malinis, walang kapintasan. Sarap siguro niya, no, Pastor, no? No? Yung ganun ka. Paano Pero, kung nadatang ka na hindi naman sinasabi kung wala nang ganung Christian. Maraming ganung Christian na sa ngayon, yung tinatawag na genuine. Sa ngayon, marami yan. Hindi na sinasabi kung wala. Pero, being a Christian, tayo na nandito na sa critical area, sa mundo natin ginagalawan na maraming pagsubok, maraming mga trials, di ba? Kailangan sabi nga, sikapin natin na maging ganito, mapili natin yung pinakamahalagang bagay. Kasi maraming pagsubok, maraming inaalok kagaawa yung mundo nito, siguro maaaring yung pamilya mo, genuine Christian. Pagdating sa pananalapi, kumbaga sagana kayo, di ba? Maaring ganon, di ba? At malapit pa yung sitwasyon sa inyo.
hindi kayo kapos, di ba? Maring ganon, maraming mga Christian ngayon, kaya nakakapagbigay tulong sila sa paglilingkod, nakakapagbigay tulong sila sa pagpupuri sa Panginoon. Siguro, libil-libil ang ating ginagalawan, libil-libil ang ating kinalalagyan. Kaya, masasabi natin na ganito tayo. Pero, dito sa mensahe ni Pablo, dapat maging ganito tayo. Sabi ni Pablo, maging ganyan kayo. Masangkapan ng malinaw na pagkaunawa at pagkakilala. Upang mapili ninyo ang pinakamahalagang bagay. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayo. Di ba? Yung kay encouragement ni Pablo, yung paalala niya, na ganito ko dapat kayo. Kasi mamaya, pagdating ni Kristo, hindi kayo ganyan, hindi talaga kayo makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Di ba? Wala. Ganun talagang sitwasyon. Oo. Sabihin, Makasalanan useless lang yung ginagawa mo ilang years. Pagsamba, akyat panaog, dala ng instrumento. Useless lang kung walang ganito. Diba? Ito yung pinakamahalaga, sabi ni Pablo. Lima, walang pagdating ng hindi nagiging genuine kasi walang ganun, walang sangkap ang kanyang paglilingkod. Diba? Kumbaga sa pagluluto, nagluto ka lang, naglapwa ka lang. Pag naglapwa ka, naglagay ko doon, walang mantika. Di ba, may mantika man, walang bawang, walang sibuyas. So, pag maganda ito eh. Anong sabi? hindi matabang, no? So, walang lasa, walang lasa. Dito pala ganyan, pastor, eh, no? Masangkapan. Masangkapan. Pagdating ng panahon, sana hindi tayo manatnan ng Panginoon. Masumpungan tayo na malinis. Walang kapintasan. Pero dito talaga napakaano eh. Di bali nang may kapintasan tayo sa ating literal na buhay. Kailangan talaga ang mahalaga dito yung malinis ang ating mga spiritual na buhay natin. Masumpungan tayo ng Diyos na malinis ang ating spiritual na buhay. Kasi ito ang tinatanggap ng Diyos eh. Bagamat tayo hindi man tayo perfect, may kapintasan tayo. Di bali na di bali na itong kapintasan. Pag literal o basta pilay ka. pilay ka, may kapintasan ka. Basta ang tingnan mo, malinis ka na ng Diyos na masumpungan ka na malinis ka. Malinis yung spiritual na life mo. Oo. Yung panloob natin, yun ang iniingatan natin. Hindi yung panlabas. Kasi ang panlabas, kahit anong sabi nila, May di ba? niya. Kaya- Linaw na. Oo, di ba? Ang ating literal na buhay, ang ating mga physical na buhay, bagamat may kapintasan, pero ang tinutukoy ng Diyos dito, yung ating spiritual na buhay, Spiritual na buhay. yun talaga ang datnan ng Panginoon na maging malinis. Yan, di ba? Kasi ito ang Hindi yung physical. hindi yung physical, hindi yung literal. Pero yung spiritual na buhay natin, yun ang datnan ng Diyos na malinis. Na walang di ba may kapintasan tayo basta. Yung iniingatan natin yung spiritual na buhay na maging malinis pagdating ng Panginoon. Sabi nga niya dito, di ba? Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ng Diyos, masumpungan tayo malinis. Ibig sabihin na malinis, hindi malinis ang ating kasalanan, malinis ang ating konsensya, malinis ang ating kaluluwa. Yung isoo na hindi, walang kapintasan. Kasi yun lang ang makakapasok. Yun nga eh. Yun ang makakaano doon ang tinutukoy dito yung spiritual life natin. Kaya sabi nga, Yung ating kaya physical. mayroon talagang hindi yun. maraming hindi Yun yung pinapaalala sa atin ng Diyos. Piliin. Sinisikap natin na makagawa tayo ng mabuti sa Diyos. Ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Marami talagang hindi makakapasok. Marami kasi sa bigat ng problema ng mundong ito. Nandito lahat, nakakagawa ka ng hindi maganda. Nakakagawa ka ng anuman na mabuhay ka lang sa literal, sa physical. Dahil maraming pero yan ang tinutukoy ng Diyos. Sikapin natin na
malinis tayo, datnan tayo ng Diyos na malinis ang ating buti, ang ating kaluluwa. Yun yung naiingatan na hindi magkasala. Di ba? Hindi ito magkakasala. Di ba rin may kapintasan tayo? Kahit anong sabihin nila sa atin, may mga ano na yun, mga born again, may mga disciples, kagulo-gulo. Yan ang kapintasan. Pero ikaw, ang Diyos na mismo Kakaalam. kakaalam na malinis ang Malinis. konsensya mo, yung spiritual na buhay. Malinahin mga, mga sinasabi Kung intindihin yung paligid, Oo, paligid. may problema man. Basta doon tayo nakapokus. Ang importante Kasi yung yun ang, sarili mo, yun ang linis. kaluluwa na malinis na ililigtas eh. Kumbaga sa ano, sa itlog, Kasi balatan ng kanya-kanyang balatan. kaligtasan, di ba? Kanya-kanya tayo kaligtas. Yung spiritual life ang ating pinakamahalaga doon. Di ba? Yung walang, na walang kapintasan. Sana madatnan tayo na ng Diyos na malinis. Kahit anong mangyari, kahit 3 tayo, kahit 4 tayo, basta nandun tayo, hindi tayo nagdinintis sa gawain ng Diyos. Kahit anong pagsubok, kahit anong mga daming mga problema yan sa church, ano man, kasi subok yan eh. Yan ang mga kapintasan na tinutukoy doon. At huwag tayong kaligtaan talaga. Dali nang nilinisin ng Diyos sa atin na madatnan tayo na malinis. Tama ba? Madatnan tayo ng malinis. Ano ba yung ano? Malinis tayo. Kailangan na maging tapat tayo. Dapat Ano man mangyari. papaalala ka Sabi na. ng Biblia, laging Tayo isa-isip lang ng naman mga eh. bagay na panlangit, hindi mga bagay na Bagay panlupa. panlupa. Kasi kung sa isip mo mga bagay dito panlupa, hindi ka talaga makapaglilingkod ng tapat sa Panginoon. Dahil Doon ka siyempre, nakatingin. titingin ka doon sa future mo, sa mga pangarap mo sa buhay, pupukas ka doon. Hindi Kasi may- nga, yung iniisip mo, dito lang sa mundo. Pero kung Hindi man- iniisip mo doon sa langit, Yung mga bagay na. mga bagay ng panlangit, may time ka pa doon sa Oh, mga buhay mo, may time ka din sa buhay mo oras ang mahalaga sa atin. na hindi mo pinababayaan ang ganitong gawain kasi mahalaga to Mahalaga eh yan. sa buhay ng mga Kristiyano eh. Di ba? Mahalaga yung mga Bible study, mahalaga yung prayer meeting, mahalaga Uy, may yung hintay mo. service. Ibig sabihin, hindi ka nawawala roon. Oo, doon. Hindi ka nakafocus para dito lang sa Sa mundo, mundo. na para bang, ay pastor, hindi mo na ako sisimba. Bakit? Kasi meron ako importanteng gagawin. Imbis na Alam mo, kanan, dapat ang linggo para kay Lord yun eh. Hindi yan na para sa'yo. Baga sa ano, nakalaan na ang linggo para kay Lord. Ayaw ko nga. Hindi mo ito yung Tatagal pagpapalit. yun. Kami pinip. Hindi mo ipagpapalit. Maliban na lang kung di sila titira. Kaya kailangan maglingkod ka, tapat, at maniwala ka na dating nga araw, alis tayo rito. Hindi tayo mananatili rito. Nag-impok nga tayo dito sa lupa. Kung paano ka Meron nagpapagal tayong dito goal eh. sa mundo para sa pangangailangan mo, para sa future mo, Spiritual life. papagal ka, hindi ka nag-absent, how much more? Dapat yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, huwag mong absinan. Amen. Kasi yun ang pag-ipok natin ng kayamanan. Ito ang buhay natin. Spiritual. Kaya napakahalaga na kailangan manatili tayo at masumpungan tayo ng Diyos na walang bakit, walang kapintasan, dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, maraming lalapit sa iyo na Mapira ka. na para mawala ka lang sa Lord. Na kailangan dapat tayo ng lingkod sa Panginoon. So, salamat na napakaganda ng mensahe ng salita ng Diyos na kailangan manatili tayo sa Puspos tayo. tayo sa Panginoon na Kasi maging katulad tayo ng ating Panginoon. Huwag tayo Gamitin magsawa. natin yung kaloob sa atin ng Panginoon na si kaluluwa lahat din ng Diyos. No? Kaya salamat sa gabi sa umaga. Nag-impok nga tayo dito sa lupa. How much more? Minsan ka lang mag-impok sa langit. Ayawan mo pa. Ano may 6 na araw ka nag-ipok dito ng kayamanan dito sa mundo. Kalalahan. Isang araw lang ang hiningi sa'yo ng Diyos para pag-impukan mo rin ang kayamanan dito sa langit. Kaya huwag natin kaligtaan ang araw ng linggo. Bigyan natin yan sa Diyos. Huwag tayong magdahilan para hindi tayo makating sa Panginoon. Kundi, Amen. wala tayong dahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Ito yung araw na ito. Salamatan natin. Amen.
salamat sa kanyang lingap. Salamat sa kanyang anak. Biyaya sa salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa kanyang lingap. Salamat sa kanyang anak. Biyaya ay sapat. At ngayon ang mahinay lalakas, ang dukha ay tataas. Sa Diyos na mapailigtas, siya'y tapat. Salamat. Pasaralan po si Kuya. Salamat Panginoon sa mga ganito, Diyos. Sa iyo pong mga masasalita namin na pakinggan, Panginoon, na isinagigay sa amin ang kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. At naging pagkain ito ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundong ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na dating ang panahon na kami ay kukunin mo at makakasama mo kami doon sa iyong kinaroonan, Lord. Kaya dalangin namin na habang kami ay narito sa mundong ito, God, gabayan niyo po kami at samahan niyo po kami, Panginoon, na masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon, na kami ay hindi magliliban sa mga activities o gawain, Panginoon, para sa ikalalago ng aming buhay spiritual, Panginoon. Lord, dalangin namin sa umaga ito, Lord, na ang araw nito ay araw na kung saan ay tinalaga mo upang kami na sumasampalataya sa iyo at naglilingkod sa iyo, God, ay kami ay tutungo sa lugar kung saan ay itinalaga mo para doon kami magpuri at magsampa sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ang mga kapatiran na hindi namin nakasama ng nakaraang linggo, Panginoon. Nais namin silang makasama, Panginoon, itong darating na itong araw nito, Diyos, na makasama namin sila sa panambahan, Panginoon, sa paglilingkod at pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat anuman ang mga hadlang at hindrances na humahadlang sa kanila upang huwag tumungo sa church, upang huwag tumungo sa simbahan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito'y winawasak namin at tinutulog namin at ikaw ay inutusan namin na pakawalan mo ang mga anak ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah, upang sila ay makatungo sa lugar ng Building 8 para sama-sama kayo magpupuri at sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nakikita at nahihingi po, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga kapatiran namin na makakasama namin sa araw po ito, God, upang purihin ka at dakilahin ka at sambahin ka, Panginoon. Maging sa pamilya, Panginoon, ni Brother Tobig, ni Pastor Tobig, Panginoon, ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. Dalahin ko, God, na magkaroon din sila ng time at panahon na paglingkuran ka katulad ni Pastor, Panginoon, na siya naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagkatulan ko iposible sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin maging ang pamilya ko, Panginoon, mga anak ko, God, na sila man ay magkaroon ng time at panahon na purihin ka at paglingkuran ka, Panginoon. At sana ay magkaroon sila ng pananampalataya doon sa buhay na walang hanggan upang patuloy kang purihan at paglingkuran, Panginoon. Lord, maging ang lahat ng mga minggan ng disciple of Jesus Christ, Lord, ikaw ang patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon. Nawa sa umagang ito, God, ay maramdaman nila at maalala nila, Panginoon, ang araw nito ay araw na kung saan itinalaga mo upang kami ay pupuri at magsasamba sa iyo. Kaya purihin ka, maging ang aming bansa, patuloy pong pagpalain, magmula sa aming presidente, sa vice president, sa mga senador, congressman, mayor, Panginoon, at sa lahat ng mga barangay chairman, Panginoon,
na itinalaga mo para pamunuan, Panginoon, ang aming bansa. Dalangin namin, ikaw ganang patuloy po na magpala po sa kanila sa umagang ito, O Diyos. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa kapamakan, Panginoon. Maging ang aming hukbo sa datangan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, na kung saan, O Lord, dalangin namin ay magkaroon din sila ng takot sa iyo, Panginoon, habang sila ay pinagtatanggol ang aming bayan, Panginoon, ay magkaroon sila ng time at panahon na paglingkuran ka at papurihan ka at patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. O na ikaw lamang ang makapag-iingat at makapag-iligtas sa kanila, Panginoon, sa mga kapahamakan na dumarating sa buhay, Panginoon, ng aming mga sandataan, sapagkat alam po namin meron silang kalaban sa kanilang pagtatanggol sa aming bayan, Panginoon. Kaya salamat sa patuloy po niyong pagpapala. Kaya sa umagang ito, O Diyos, dalangin namin ay samahan niyo kami sa araw sa mamaya, Panginoon, sa aming panambahan. Samahan niyo kami, O Lord, na para papurihin ka at paglingkuran ka, Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng narito, kasi Sir Karin, Panginoon, sa kanyang mga kapatid, mga kamag-anak, Lord, dalangin ko, God, magkaroon din sila ng time at panahon na paglingkuran ka. Gabi, magumamit ka rin po, Panginoon, ng mga manggagawa mo sa lugar, Panginoon, na kung saan ay nandun ang mga kapamilya ng Panginoon, ay magkaroon din sila ng pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka sa umagang ito, God, sa maamin ng pagpapala, sa maamin, Panginoon, ang iyong gabay at pagtubay, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, samahan niyo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Bawat araw, biyaya Ay, mainit ka? mo ay laging nararanasan. Tayo kape. Walang upay na kami pinabayaan. Bawat sandali. May black shoes na. Black shoes daw lang kanya ba yan? Hindi. Yan. Wala. Doon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aking buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aking buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Sa ano natin? Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aking buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Lang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti
Diyos sa aking buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Tapat kailan pa man. Bawa na. Tapat kailan pa man. Tatas. Ang ganda na yan. Pag nag-practice kayo, sama yung Sheday. Para, Doon nga kami din. Sheday, di ba? Para sa anniversary kami nag-practice. Nandun din nga kayo ka-practice nga. Saan? Doon sa Saan ba kanila. sa church? Tama to. Andun na sila. Kailan? Sa Sabado. Sunod Sabado. Saan mo kanila na? Tama, punta ka doon. Ikaw ang tunay na dakila. Ano, rest? Kasi magsusundo po kayo dalawa. Alas 4. Punta ka lang. Kami na lang. Kami na lang. Ilang, likat partisan. Nandito nga. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat. Yan yung